Naku, talagang mapapawaw si Ma'am at si Sir dito sa magagandang balitang ito. PBBM ay nag-sign ng Executive Order number 174 para sa teachers' welfare ito. Wala daw ni isang public school teacher na mag-retire na hindi milyonaryo. Dahil dito sa kanyang Executive Order 174 ay napakaganda. Ito'y kanyang sinabi, pinirmahan niya ang executive order na ito mismo sa araw ng mga teachers, yung World Teachers Day na nangyari nung nakaraang linggo. Well, narito ang ating Pangulong PBBM at pakinggan. This year, I signed implementing rules and regulations for Executive Order number 174 to bring more opportunities for your career advancement and professional development. As we mark the culmination of the National Teachers Month, we honor the tremendous efforts that teachers have made over the years. But we cannot ignore the difficult realities that teachers face. The constrained resources and the personal difficulties your students bring into the classroom are just few examples. Just last month, we met two teachers who have gone above and beyond the call of duty to improve the life of their students. Teacher Kyle David Atienza of Marinduque brings learning to life with his rolling blackboard, reaching both in-school and out-of-school learners through the outreach and free literacy sessions. Andyan din, Davao City, Teacher June Elias Patalinhug promotes innovation in the classroom. Through his project Kahig, he not only offers essential remediation, but also provides school supplies and nourishment to the children that are in need. Pag pinag-uusapan natin ang mga sakripisyo ng mga teacher, hindi natin makalimutan kung maalala ninyo nung pandemya, nung lockdown. Totoo yan, totoo yan. Dahil ang mga magulang ko ay parehong teachers. At alam ko ang hirap ng mga teachers. Ang swerte ngayon ay ang balitang ito ay tinupad yata ni PBBM ang tugon, ang habilin ng kanyang namayapang ama sa The Last Will and Testament. Binanggit doon, sinulat doon ni FM ng kanyang ama na dapat pagbigyan ng importansya ang edukasyon at bigyan ito ng budget na gagamitin ang Marcos Wealth sa Gold for Humanity sa The Last Will and Testament. Kasama ito sa pag-develop ng mga infrastructure, mga public highways, public buildings. Ang binigyan din doon ay ang education na dapat lahat ng mga pangpublikong paaralan ay maganda ang kalagayan, ang mga estudyante walang dapat out of school, dapat walang maging mangmang na isang batang Pilipino. Ang Marcos Wealth for Humanity ay nakalaan talaga yan sa development ng ating bansa, sa mga paaralan. Diyan kasi ang ang backbone ng ating country ay ang pagdevelop ng mga bata. Kasi pag lalakihan na matatalino ay lalong mag-improve, lalong ma-develop ang ating bansa. Kaya yan, infrastructure and sa science and technology, binigyan din yan ng diin ni FM na gagamitin din doon ang Wealth for Humanity. 90% ng Wealth of Humanity, billion dollars yan, ay gagamitin talaga para sa sambayan ng Pilipino. At hindi totoo yung bibigyan ng bawat isa ng 10,000 pesos daw a month. Hindi totoo yun. Ang totoo niyan ay igagastos yan para sa mga project. At of course, hindi sasabihin niya ni PBBM na ito na yung galing sa Wealth for Humanity. Hindi yan sasabihin. Basta sasabihin niya lang na mayroong budget yan. At minsan sinasabi niya na daw yan, donation ng mga taga-ibang bansa. Pero sa likod niyan ay
nandun yung kanyang tulong. Sinisikreto lang kasi yan kasi huling habilin yan eh. The last will and testament. Kaya sinusunod din nila. Sinusunod niya yung habilin ng kanyang ama kasi siya ay meron naman siyang account na para lang talaga sa kanya. Iba yung Wealth for Humanity. Para talaga yun sa bansang Pilipinas. Atin naman pag-usapan yung ibinenta ng mga gold sa Central Bank na bago pa lamang 15% yata ng worth doon ng gold bars. Hindi yun ibininta, ini-invest nila yun. Ini-invest ng Pangulong PBBM para merong tubo at magagamit pa sa mga proyekto. Yang naglagay naman yan dyan, ang nag-secure ng 400 tons dyan na gold bars na meron tayo dyan ay walang iba kundi si FM eh. Kung magnanakaw pa yung si FM, ninakaw na yan. Ibinaon na yung mga ginto na yan sa Central Bank. Iniwan yan ni FM sa basement ng Central Bank sa vault, sa safe vault. Nabawas-bawasan hanggang sa meron na lang naiwan yata na sabi nila ay 400 tons na lang ang meron. At nagbenta ng kunti para investment. At ang tubo doon ay gagamitin pa rin sa mga project. Kaya hindi yun, binigyan kasi ng issue na bakit ibininta yung mga ginto. Hindi yun bininta para lamang ilagay sa bulsa, kundi merong mga proyekto yun. Sabi ko naman ay, kung wala si FM, wala ang mga ginto na yan. Ninakaw na yan. Kung magnanakaw yung tao, dapat pag alis niya papuntang Hawaii ay dinala na yan. Bakit iniwan pa doon sa safe vault ng Bangko Sentral? Kasi ipagagamit sa mga tao. Okay, patuloy tayo dito sa speech ni PBBM. Siya ay nag-sign sa araw na ito ng Executive Order 174 para sa kapakanan ng mga guro ito. Na pag-retire nila ay tataas yung kanilang ranggo at sigurado na meron silang matanggap na over 1 million pesos na retirement. Kaya walang pulubi na public school teacher. Pag-retire nila sigurado na maganda ang buhay. Kaya alagaan yung inyong kalusugan kasi milyonaryo kayo pag edad nyo ng 60, mga sir, ma'am. Balik tayo kay PBBM. Tapos, bukod pa ron, tayo sa probinsya, nung tumagal kami sa probinsya, pagka may okasyon, pagka may piyesta, pagka may malaking birthday, pagka may VIP, may mga big shot na darating. Tama yan. Anong gagawin ni Mayor? Tatawag. Si Superintendent, tawag mo. Kailangan, yung mga teacher, maghanda tayo. Gagawa tayo ng dahil Totoo may yan, bisita. totoo yan. Nakikita mo yung mga teacher, yung nakakanda sugat-sugat na yung mga daliri, kakatamtax dun sa tablecloth para pagandahin, para naman pagandahin yung kakainan ng VIP, di ba? Tapos dun sa loob ng kusina, makita mo yung mga teacher, nako, tuniladang pansit ang linuluto. Totoo yan. Yung ganyang klaseng teacher, with everyone who are gathered here today, you are proof that no matter what the challenges our education system faces, we will prevail. Malakas ang loob natin dahil alam natin nandyan ang ating mga teacher. Totoo yan dahil sa nasabi ko kanina, yung mga magulang ko parehong teacher at na-assign sila sa isang barangay at bumibisita ako doon, alam ko ang nila. Kapag mayroong bisita ng mayor, talagang pinatawag kaagad yung father ko kasi principal doon ng father ko. At ako noon ay elementary pa, grade 6 hanggang high school ay pumupunta ako doon. Kaya mahirap talaga ang buhay noon ng mga teachers. Mabuti ngayon ay sinalba na ni PBBM dahil alam niya. At yan din ang habilin ng kanyang ama na bigyan ng pansin ang education. Ang mga guro, bigyan ng magandang ganyan. Executive order na nagsasabi ng dapat merong mga incentives talaga na malaki ang guro. At pag-retire nito, iangat ng isang antas ang kanyang level para ang retirement niya ay mas malaki-laki. Hindi yung teacher 1 lang. Kung teacher 1 ka, ay magiging teacher 2 ka. Kung teacher 2, magiging teacher 3, ibig sabihin
malaki ang iyong retirement na matanggap. Napakaganda. So ito, sa kalagitnaan ng bidyong ito, sasabihin na ni PBBM kung ano ang meron, ano ang laman ng executive order na para sa kapakanan ng lahat ng guro. Atin abangan yan, huwag muna kayong aalis. It's because of your passion, your innovation, unwavering dedication that I hold the firm belief Ito na. that despite odds, we will push forward. We are committed to ensuring that you have ample resources to teach, whether by additional materials, reducing non-teaching reducing non-teaching responsibilities. So in line with that commitment, we have implemented several measures that will transform the lives of our 860,000 public school teachers. Ito na This yan. year, I signed implementing rules and regulations for Executive Order number 174 to bring more opportunities for your career advancement and professional development. No public school teacher will be retiring as Teacher 1 anymore. Ayan. We have also streamlined the career path for public school administrators to lay the groundwork for school leaders rising from the ranks of master teachers. With this flexibility to move between classroom teaching and school administration, you can grow professionally, explore new roles, and assume leadership positions. Maganda. On the other hand, we signed the Kabalikat sa Pagtuturo Act, which allows a tax-free teaching allowance of 5,000 pesos this year Ayan, meron lang dagdag 5,000 5,000 allowance. for the purchase of supplies and materials for your teaching. This will increase to 10,000 pesos in the next school year. Wow, ang 5,000 ngayon, 10,000 na sa susunod. Well, ito yung iniwan ni Duterte, ni Digonyo. Ito yung iniwan niya, ang inuna niya ay ang kapulisan, di ba, ang PNP. Kasi alam nyo na, para maging loyal sa kanyang mga PNP ay binigyan niya ng increase, 40,000 kaagad ang mga sweldo ng PNP. At ang guro ay iniwan sa iri. Sabi niya, increasean daw niya ang mga guro ni Digonyo. Wala Walang increase nagtrabaho ako noon sa DepEd for only 1 year. Kasi yun ang inintay ko, yung increase na 40,000 a month ang sweldo. Pero hindi nangyari. Kaya nag-resign ako sa DepEd. At ito, nag-vlog ako ngayon, nag-treasure hunt. At hindi lang yan, nagtrabaho pa rin ako sa isang private company. Kaya yan, ngayon natupad na talaga ang pangarap ng mga guro, ng mga teachers. Pangarap namin noon ito, kawawang mga kasama kong teachers Pero ngayon, masaya lahat dahil walang mag-resign, walang mag-retire na teacher 1. Lahat ay mataas. Ang sweldo pag-retire, ibig sabihin malaki ang makuwang retirement. Mabuhay si PBBM. Mabuhay. Balik tayo. We do not, sa aming pananaw, ang tingin namin dito, hindi ito financial aid. Ito ay nakakasiguro. This makes sure and ensures that you have the tools that are necessary for your effective teaching. I have also signed Executive Order number 64, which provides for an increase in government employee salaries, including that of our teachers, and delivery of medical allowance worth 7,000 pesos. Wow, ilan na ba yun? Meron ng 5,000, 10,000 sa susunod na taon at 7,000, 17,000 lahat. 17,000 madagdag sa mga sweldo next year ng mga guro. Sigurado yan kasi executive order 174 and 64. Executive order lahat para sa mga teachers yan kay Ma'am and Sir. Kaya palakpak naman kayo dyan, Ma'am and Sir. Magandang balita ito mismo galing sa bibig ni PBBM. Furthermore, the personal accident insurance policy of the GSIS safeguards your security amidst the day-to-day challenges that you face as our professionals.
DepEd Order number 005, Series 2024 was likewise issued. One of its provisions is the fair and equitable distribution of teaching load. Public school teachers Wow. Public school teachers will be properly compensated once they exceed the prescribed 6 hours of classroom teaching every day. Wow, napakaganda. 6 hours na lang pala ngayon ang teaching hours ng mga public school teacher. Hindi kagaya sa private ay 8 hours pa rin. At hindi lang yan, ang good news dito ay mabawasan ang pagod ng mga teacher kasi kapag meron silang overtime, halimbawa yung subject niya ay naragdagan at nagiging 7 or 8 hours ang render niya everyday, so merong sobra na 1 o 2 oras, yung 1 o 2 oras na sobra na yun ay babayaran yun in terms of money. Kaya madagdagan ang sweldo ni ma'am at sir. Kaya napakaganda ang medyo okay na rin ang increase bali by next year ay makatanggap lahat ng public school teachers ng increase na pwede na ang pambili ng pandagdag sa bigas at iba pang mga miscellaneous. Okay, napakagandang ano nito na totoong ano na ito, increase kasi pinirmahan na yung executive order. Dalawa yun. Yung 64 at yung executive order 174. At hanggang sa muli mga kababayan, kung nagustuhan yung ating video ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Paalam at maraming salamat. God bless the Philippines.